Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan at masukal na kakahuyan, naninirahan ang isang lalaking kilala sa pangalang Berting. Siya ay isang magsasaka na kilala sa pagiging masipag at matiyaga, ngunit may isang kapansanan na matagal nang pabigat sa kanyang buhay, ang kanyang pilay na kaliwang paa. Hindi siya ipinanganak na pilay. Noong kabataan niya, si Berting ay isa sa pinakamabilis tumakbo sa kanilang baryo. Siya ang unang sumasalubong sa ani, unang tumutulong sa kapitbahay, at huling umuuwi mula sa bukid. Ngunit nagbago ang lahat ng isang gabing maulan. Maraming taon na ang nakalipas. Habang pauwi siya noon mula sa bukid, nadulas siya sa maputik na pilapil at nahulog sa isang malalim na kanal. Malubha ang naging pinsala sa kanyang paa. Dahil sa kahirapan, hindi siya naipagamot ng maayos. Simula noon, kinailangan niyang maglakad ng may tungkod at may mabigat na hakbang. Sa kabila nito, hindi kailanman nawala ng pag-asa si Berting. Tuwing madaling araw, bago pa sumilip ang araw sa silangan, maririnig na sa kanilang maliit na kubo ang mahinang kaluskos ng kanyang paghahanda. Dahan-dahan siyang tumatayo, inaabot ang kanyang lumang tungkod at pilit na naglalakad palabas ng bahay. Mag-isa na lamang siya sa buhay. Matagal nang yumao ang kanyang mga magulang at hindi siya nagkaroon ng sariling pamilya. May mga panahong pinagtatawanan siya ng ibang tao sa baryo, lalo na ng ilang kabataang walang magawa kundi mangutya. Pilay na nga nagbubukid pa. Minsan ay narinig niyang bulong ng isa. Ngunit sanay na si Berting. Sa halip na magalit, mas pinili niyang ituon ang kanyang lakas sa lupa. Para sa kanya, ang bukid ang kanyang kaibigan. Hindi siya hinuhusgahan nito, hindi siya minamaliit. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ginagapangan ng ginintuang liwanag ang kanyang munting sakahan, napaupo si Berting sa gilid ng pilapil. Hapong-hapo ang kanyang katawan. Masakit na naman ang kanyang paa. Pinisil niya ito at napapikit. Kung sana, kahit isang araw lang, makalakad akong maayos. Mahina niyang bulong sa hangin. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at banayad na ihip ng hangin ang sumagot sa kanyang dasal. Hindi niya alam, may nakarinig. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang matandang puno ng balete na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo, may isang pares ng mumunting matang nagmamasid sa kanya. Mapupula ang mga iyon. At sa gabing iyon, habang pauwi si Berting na hirap sa paglakad, nagsimula ang isang kababalaghang hindi niya kailanman inakala. Pagdating niya sa kanyang kubo, agad siyang humiga sa papag. Halos hindi na niya kayang igalaw ang kanyang paa sa sobrang pagod. Kumain siya ng kaunting kanin at tuyo sa kapinatayang ilaw. Unti-unting nilamon ng katahimikan ng gabi. Ngunit pagsapit ng hating gabi, may isang kakaibang pangyayari. May marahang katok sa kanyang bintana. Isang beses, 2 beses, 3 beses. Dahan-dahang namulat ang mga mata ni Berting. Akala niya noong una ay guni-guni lamang. Ngunit nang muli niyang marinig ang mahina ngunit malinaw na katok, unti-unti siyang napabangon. Kinabahan siya. Walang karaniwang bumibisita sa kanya sa ganoong oras. Hinawakan niya ang kanyang tungkod at dahan-dahang lumapit sa bintana. May tao ba riyan? Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Ngunit nang bahagya niyang binuksan ang bintana, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa labas, nakatayo sa ibabaw ng lumang bangko, ay isang maliit na nilalang na hindi hihigit sa isang dangkal ang taas. Balat nito ay kulay pula. Suot nito ang munting pulang kamiseta at ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Tahimik lamang itong nakatingin kay Berting. Doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ng pilay na magsasaka. Hindi niya alam kung siya ba ay mananakbo o makikinig.
Nanatiling nakapako si Berting sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya agad nakapagsalita. Sa buong buhay niya sa baryo, marami na siyang narinig na kwento tungkol sa mga nilalang sa gubat, mga duwende, engkanto, at kung ano-ano pang hindi may paliwanag. Ngunit ito ang unang pagkakataon na may nakita siya sa sarili niyang mga mata. Ang maliit na nilalang sa labas ng bintana ay hindi gumagalaw. Tila hinihintay lamang ang kanyang magiging reaksyon. Mahigpit na napahawak si Berting sa kanyang tungkod. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit hindi dahil sa galit, kundi sa halo-halong takot at pagtataka. "Sino ka?" Paos niyang tanong. Saglit na natahimik ang paligid. Pagkatapos, sa isang boses na maliit ngunit malinaw, sumagot ang nilalang. "Ako ay kaibigan." Napakurap si Berting. Hindi niya inaasahan ang sagot. Mas lalo pa siyang naguluhan nang mapansin niyang hindi masama ang anyo ng nilalang. Bagkus, may kakaibang kabaitan sa kislap ng mga mata nitong mapula. Dahan-dahang napabuntong hininga si Berting. "Duwende ka ba?" tanong niya. Bahagyang tumango ang maliit na nilalang. "Oo, ngunit huwag kang matakot. Matagal na kitang pinagmamasdan." Lalong nanlaki ang mga mata ni Berting. "Pinagmamasdan?" "Oo," mahinahong sagot ng duwende. "Nakikita ko ang sipag mo at ang sakit na dinadala mo." Hindi agad nakapagsalita si Berting. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Sa tagal ng panahon, ngayon lang may tila tunay na nakapansin sa kanyang paghihirap. Bakit ka narito?" mahina niyang tanong. Sandaling tumahimik ang pulang duwende bago ito dahan-dahang umupo sa bangko. "Narinig ko ang hiling mo kanina sa bukid," sabi nito, "at nais kitang tulungan." Parang biglang tumigil ang mundo ni Berting. Tulungan? Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o lalo pang matatakot. "Paano mo ako matutulungan?" tanong niya. May pag-aalinlangan. Tumayo ang duwende. Pagkatapos, marahang itinaas nito ang maliit nitong kamay. "Ang paa mo, matagal nang naghihirap," sabi nito. "Kung papayag ka, maaari ko itong gamutin." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Berting. Maraming beses na siyang umasa. Maraming beses na rin siyang nabigo. Kaya ngayon, hindi niya agad mapaniwalaan ang naririnig. "Hindi na, siguro kaya," mahina niyang sabi. "Matagal na itong ganito." Ngunit hindi natinag ang duwende. "Hindi pa huli ang lahat," sagot nito. May kakaibang paninindigan sa boses ng maliit na nilalang. At sa hindi may paliwanag na dahilan, unti-unting nabawasan ang takot ni Berting. Napatingin siya sa kanyang pilay na paa. Pagod, masakit, at matagal nang pabigat sa kanyang buhay. Muli niyang tiningnan ang duwende. Kung totoo ang sinasabi mo," maingat niyang wika, "handa akong sumubok." Sa unang pagkakataon, bahagyang ngumiti ang pulang duwende. "Magtiwala ka lamang." Dahan-dahang pumasok ang duwende sa loob ng kubo sa pamamagitan ng bintana. Tahimik ang gabi. Tanging ang mahinang paghinga ni Berting at ang marahang paglapit ng munting nilalang ang maririnig. Lumapit ang duwende sa kanyang paa. Pagkatapos ay marahang ipinatong ang maliit nitong palad sa pilay na bahagi. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Berting ng kakaibang init. Hindi ito masakit. Hindi rin nakakatakot. Isa itong banayad na init na tila unti-unting dumadaloy sa kanyang ugat. Napapikit siya. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon, may kakaibang pag-asa na muling sumibol sa puso ng pilay na magsasaka. Nanatiling nakapikit si Berting habang nakapatong ang maliit na palad ng pulang duwende sa kanyang pilay na paa. Unti-unting lumalalim ang kakaibang init na kanyang nararamdaman. Parang may marahang agos na dumadaloy mula sa talampakan paakyat sa kanyang tuhod. Banayad, ngunit buhay na buhay.
Hindi ito ang karaniwang kirot na matagal na niyang kinagisnan. Ito ay kakaiba. Tila may muling gumigising sa matagal nang nanahimik na bahagi ng kanyang katawan. Napasinghap siya. Anong ginagawa mo? Mahina niyang tanong. Hindi pa rin namumulat. Mahinahon ang sagot ng duwende. Pinapawi ko ang lumang sakit, ngunit kailangan mo ng lakas ng loob. Napakapit si Berting sa gilid ng kanyang papag. Habang tumatagal, pakiramdam niya ay may kung anong humihila at nag-aayos sa loob ng kanyang paa. May sandaling bahagyang kumirot, dahilan upang mapangiwi siya, ngunit agad din itong napalitan ng mas malambot na init. Lumipas ang ilang sandali na tila napakahaba. Pagkaraan, marahang inalis ng duwende ang kanyang kamay. Subukan mong igalaw, sabi nito. Dahan-dahang namulat ang mga mata ni Berting. May halong kaba at pag-asa ang kanyang mukha. Unti-unti niyang iniangat ang kanyang pilay na paa, ang paa na matagal na niyang halos hindi magamit ng maayos. Saglit siyang natigilan. Hindi tulad ng dati. May kakaibang gaan. Dahan-dahan niyang iniikot ang kanyang bukong-bukong. Pagkatapos ay marahang itinukod ang paa sa sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi gaanong masakit, halos pabulong niyang sabi. Tahimik lamang na nakamasid ang pulang duwende. Ngunit hindi pa tapos. Huminga ng malalim si Berting at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, sinubukan niyang tumayo nang hindi agad umaasa sa tungkod. Bahagya siyang nanginig. Ngunit nakatayo siya. Nakatayo. Napaatras siya ng isang maliit na hakbang at hindi siya bumagsak. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Totoo ba ito? Bulong niya. May kakaibang kislap ang kanyang mga mata. Halo ng tuwa, gulat at halos hindi makapaniwala. Ngunit bago pa siya tuluyang magdiwang, nagsalita muli ang duwende. Huwag kang magmadali. Napatingin si Berting dito. Hindi pa ganap ang paggaling mo. Paliwanag ng maliit na nilalang. Matagal ang naging sugat ng iyong katawan. Kailangan itong tuluyang palakasin. Unti-unting bumalik sa pagiging maingat ang mukha ni Berting. May kailangan ba akong gawin? Tanong niya. Tumango ang duwende. Oo. Ngunit kailangan mo munang magpahinga ngayong gabi. Bukas, may ipapagawa ako sa iyo. Napakunot ang noo ni Berting. Sa kabila ng kanyang pananabik, may bahagyang kaba na muling sumingit sa kanyang dibdib. Anong ipapagawa mo? Tanong niya. Saglit na tumahimik ang pulang duwende. Pagkatapos ay tumingala ito sa kanya at sa mga matang mapula ay may bakas ng seryosong babala. Isang bagay na susubok sa iyong kabutihan. Natahimik si Berting. Hindi niya lubos maintindihan ang ibig sabihin nito, ngunit may kung anong bumigat sa kanyang pakiramdam. Sa labas ng kubo, lalo pang lumalim ang gabi. At habang unti-unting bumabalot ang katahimikan sa paligid, hindi pa alam ni Berting na ang kanyang paggaling ay simula pa lamang ng isang pagsubok na magbabago sa kanyang kapalaran. Madaling araw nang magising si Berting. Hindi tulad ng mga nakaraang umaga, hindi agad siya sinalubong ng matinding kirot sa kanyang pilay na paa. Sa halip may kakaibang gaan siyang naramdaman, parang nabawasan ang matagal na niyang pasan. Dahan-dahan siyang umupo sa papag at sinubukang igalaw ang paa. Mas maayos, mas magaan. Napatingin siya sa paligid ng kubo. Tahimik. Sandaling pumasok sa isip niya na baka panaginip lamang ang lahat. Ngunit nang igalaw niya muli ang kanyang paa at maramdaman ang pagbabago, napabuntong hininga siya. Totoo pala, bulong niya. Sa sandaling iyon, may marahang kaluskos sa may bintana. Hindi na siya nagulat. Dahan-dahan siyang lumingon. Naroon muli ang munting duwendeng kulay pula, nakaupo sa gilid ng bintana at tahimik na nakamasid sa kanya. Gising ka na pala, sabi nito sa mahinahong tinig. Bahagyang napangiti si Berting
bagaman may bakas pa rin ng pagkamangha sa kanyang mukha. Oo, at parang mas maayos na ang pakiramdam ko. Tumango ang duwende. Bahagi pa lamang iyon, sagot nito. Kung nais mong tuluyang gumaling, kailangan mong harapin ang unang pagsubok. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Berting. Naalala niya ang sinabi ng duwende kagabi. Ang pagsubok. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya, seryoso na ang boses. Tumayo ang pulang duwende at marahang tumalon pababa mula sa bintana. May isang matandang babae sa dulo ng baryo, paliwanag nito. Si Aling Sela. Matagal na siyang namumuhay mag-isa. Napakunot ang noo ni Berting. Kilalang kilala niya ang tinutukoy. Si Aling Sela ay madalas iniiwasan ng mga taga-baryo. May ilan pang nagsasabing mataray at mahirap lapitan ng matanda. Ano ang kinalaman niya? Tanong ni Berting. Tumingala sa kanya ang duwende. 3 araw nang wala siyang sapat na pagkain. Mahinahon nitong sabi. Ngunit walang lumalapit sa kanya. Natahimik si Berting. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Alam niya ang pakiramdam ng nag-iisa. Alam niya ang pakiramdam ng kinakalimutan. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong niya. Bagaman tila alam na niya ang sagot. Dalhan mo siya ng pagkain. Sagot ng duwende. Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil pinili mong tumulong. Napayuko si Berting. Saglit siyang nag-isip. Ang totoo, hindi rin sagana ang kanyang buhay. Ang laman ng kanyang banga ay sapat lamang para sa ilang araw na pagkain. Ngunit habang iniisip niya ang matandang mag-isa at gutom, unti-unting lumambot ang kanyang loob. Muli niyang naalala ang mga panahong siya ang nangangailangan ng tulong, ngunit walang lumapit. Dahan-dahan siyang tumango. Sige, sabi niya, dadalan ko siya. Sa unang pagkakataon ng umagang iyon, tunay na ngumiti ang pulang duwende. Magandang pa siya, sabi nito. Tumalikod si Berting at nagpunta sa kanyang munting kusina. Kumuha siya ng kalahating bahagi ng kanyang natitirang bigas at ilang tuyong isda, halos kalahati ng kanyang baon sa mga susunod na araw. Hindi siya nagdalawang isip. Matapos maihanda ang pagkain, kinuha niya ang kanyang tungkod, ngunit saglit siyang natigilan. Unti-unti niyang sinubukang tumayo nang hindi agad umaasa rito. Bahagya siyang nakalakad. May kaunting pilay pa rin, ngunit mas matatag na. Napangiti siya ng bahagya. Paglabas niya ng kubo, maliwanag na ang umaga. Sa likuran niya, tahimik na nakamasid ang pulang duwende. At habang papunta si Berting sa dulo ng baryo, hindi niya alam na ang simpleng kabutihang gagawin niya ngayong araw ang magsisimulang tuluyang magbago sa kanyang kapalaran. Maagang maaga pa lamang ay tinahak na ni Berting ang makitid na daan papunta sa dulo ng baryo. Bitbit niya ang maliit na supot ng bigas at tuyong isda. Hindi ito mabigat sa kamay, ngunit ramdam niya ang bigat ng desisyon sa kanyang dibdib. Alam niyang kapag naubos ang kanyang pagkain, muli na naman siyang magtitipid sa mga susunod na araw. Ngunit hindi siya umatras. Habang naglalakad, napansin niya ang kakaibang gaan ng kanyang hakbang. May bahagya pa ring pilay, ngunit hindi na tulad ng dati na halos bawat hakbang ay may kasamang kirot. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa kanyang paa. Talagang may pagbabago. Bulong niya sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang pinakadulong bahagi ng baryo, ang lugar na bihira ng puntahan ng karamihan. Naroon ang bahay ni Aling Sela, isang lumang kubo na halos lamunin na ng mga damo at gumagapang na halaman. Ang bubong ay bahagyang lubog at ang bakuran ay tahimik na parabang matagal nang walang bisita. Saglit na huminto si Berting sa may bakod. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lungkot na biglang bumalot sa kanyang dibdib. Parang nakikita niya ang sarili niya sa bahay na iyon, mag-isa, tahimik,
at tila nakalimutan na ng mundo. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay marahang lumapit sa pinto at kumatok. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Matagal bago may sumagot. Mula sa loob ay narinig niya ang mahina at paos na boses ng matanda. Sino? Maingat na sumagot si Berting. Si Berting po. May dala lang po akong pagkain. Tahimik ang loob ng kubo. Sandaling inakala ni Berting na hindi siya pagbubuksan. Ngunit maya-maya, marahang bumukas ang pinto. Sumilip si Aling Sela. Payat na payat ang matanda. Halos nakadikit na sa balat ang kanyang mga pisngi at ang mga mata ay tila matagal nang kulang sa tulog at lakas. Napatingin siya sa supot na hawak ni Berting. Pagkatapos ay muli kay Berting. Para sa akin? Mahina niyang tanong. Tumango si Berting. Opo, naisip ko lang po na baka kailangan ninyo. Saglit na nangingilid ang mga mata ng matanda. Hindi siya agad nakapagsalita. Dahan-dahan niyang binuksan nang mas maluwang ang pinto. Pumasok ka, iho, mahina niyang sabi. Ngunit umiling si Berting. Hindi na po. Iiwan ko na lang ito sa inyo. Iniabot niya ang supot. Maingat itong tinanggap ni Aling Sela na tila takot na baka bigla itong mawala. Tahimik silang nagkatitigan sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay mahina ngunit taos pusong nagsalita ang matanda. Maraming salamat, Berting. Matagal na mula nang may nagmalasakit sa akin. May kung anong uminit sa dibdib ni Berting. Bahagya siyang ngumiti. Wala pong anuman. Matapos iyon, dahan-dahan na siyang tumalikod at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang kubo. Hindi niya napansin. Sa lilim ng isang punong malapit sa bakuran, may isang maliit na pulang anyong tahimik na nakamasid. At habang papalayo si Berting, unti-unting gumaan ang kanyang hakbang. Mas magaan kaysa kaninang umaga. Mas magaan kaysa kahapon. Hindi pa niya lubos na mamalayan. Ngunit ang kabutihang pinili niyang gawin ay unti-unti nang nagpapagaling hindi lamang sa kanyang paa, kundi pati sa kanyang kapalaran. Tahimik ang umaga nang makabalik si Berting sa kanyang munting kubo. Pagkapasok niya, agad siyang napaupo sa papag upang magpahinga. Hindi man niya gustong aminin, napansin niyang hindi siya gaanong napagod sa paglalakad gaya ng dati. Dati, ang ganoong layo ay sapat na upang manginig ang kanyang tuhod at sumakit ang kanyang pilay na paa. Ngunit ngayon, kakaiba ang pakiramdam. Parang may unti-unting bumabalik na lakas sa kanyang katawan. Napatingin siya sa kanyang paa at marahang inikot ang bukong-bukong. Wala ang matalim na kirot na dati niyang nararamdaman sa bawat galaw. Tila mas gumagaling nga, bulong niya. Sa sandaling iyon, may marahang kaluskos na naman sa bintana. Hindi na siya nagulat. Paglingon niya, naroon ang pulang duwende, nakaupo sa gilid ng bintana at may bakas ng kasiyahan sa mga matang kumikislap. Natapos mo ang unang pagsubok, sabi nito. Napabuntong hininga si Berting. Kung iyon pala ang kailangan, sana noon ko pa ginawa. Mahinahon niyang tugon. Marahang tumalon pababa ang duwende at lumapit sa kanya. Hindi lahat ay handang magbahagi kapag kapos din, sabi nito. Pinili mo ang kabutihan kahit may kakulangan ka. Saglit na natahimik si Berting. Hindi siya sanay makarinig ng ganoong papuri. May susunod pa bang pagsubok? Tanong niya. Tumango ang duwende. Oo. Ngunit bago iyon, subukan mong maglakad. Bahagyang kumabog ang dibdib ni Berting. Dahan-dahan siyang tumayo. Sa pagkakataong ito, hindi niya agad inabot ang tungkod. Huminga siya ng malalim. Isang hakbang, sunod pang hakbang. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mas matatag na ang kanyang paa. May bahagya pa ring pilay
Ngunit hindi na iyon ang dating mabigat at masakit na hakbang. Para bang unti-unting binubura ang lumang pinsala. Napahawak siya sa kanyang dibdib. "Duwende, totoo nga ang ginagawa mo," halos pabulong niyang sabi. Ngumiti ng bahagya ang pulang nilalang. "Hindi lamang ako ang dahilan," sabi nito. "Ang kabutihan mo ang nagpapalakas sa bisa ng paggaling." Napayuko si Berting. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yon. Sandaling tumahimik ang kubo. Pagkatapos ay muling nagsalita ang duwende, mas seryoso na ang tinig. "Ngunit Berting, ang susunod na pagsubok ay mas mahirap." Unti-unting nawala ang saya sa mukha ng magsasaka. "Ano ang kailangan kong gawin?" tanong niya. Tumingala ang duwende sa kanya. "May isang batang lalaki sa baryo na madalas inaapi ng iba," paliwanag nito. "Mahina siya at walang nagtatanggol." Bahagyang kumunot ang noo ni Berting. "Kilala ko yata ang tinutukoy mo." Tumango ang duwende. "Kung nais mong tuluyang gumaling, kailangan mong tumayo para sa kanya, kahit ikaw ay pagtawanan o kalabanin." Natahimik si Berting. Hindi niya kinatatakutan ang hirap sa bukid. Ngunit ang makialam sa gulo ng iba, iyon ang mas mabigat. Lalo na't alam niyang may mga taong hindi natutuwa sa kanya sa baryo. Tahimik siyang napatingin sa kanyang paa. Mas magaan na ito. Mas may pag-asa. Dahan-dahan siyang tumingala sa duwende. Sa kanyang mga mata ay unti-unting sumibol ang matibay na pasya. "Kung iyon ang kailangan, gagawin ko." At sa labas ng kanyang kubo, hindi niya alam na ang susunod na hakbang niya ay magdadala sa kanya sa isang pagsubok na hindi lamang lakas ng paa ang kakailanganin, kundi tibay ng puso. Kinabukasan, mas maaga kaysa karaniwan ang gising ni Berting. May kakaibang bigat sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit ng paa, kundi dahil sa responsibilidad na kanyang tinanggap. Ang sinabi ng pulang duwende ay malinaw sa kanyang isipan. May batang kailangang ipagtanggol. Habang naghahanda siya ng kaunting almusal, hindi niya maiwasang mag-isip. Sino kaya ang batang tinutukoy? Ngunit sa kanyang puso, tila may kutob na siya. Sa baryo nila, iisa lamang ang batang kilalang laging pinagtatawanan at inaapi. Si Nilo. Payat, mahiyain, at halos walang kaibigan. Anak ito ng isang labanderang madalas wala sa bahay dahil sa trabaho. Madalas makita si Nilo na mag-isa sa gilid ng palaruan. Tahimik na nakaupo habang ang ibang bata ay naglalaro. At madalas din, inaasar. Pagkatapos kumain, dahan-dahang kinuha ni Berting ang kanyang tungkod. Ngunit saglit siyang napahinto. Unti-unti niyang sinubukang tumayo nang hindi ito ginagamit. Mas matatag na ang kanyang paa. May bahagyang pilay pa rin, ngunit kaya na niyang maglakad ng mas maayos kaysa dati. Napangiti siya ng bahagya. Paglabas niya ng kubo, maliwanag na ang araw. Tahimik ang baryo, ngunit mula sa malayo ay naririnig na ang maiingay na boses ng mga batang naglalaro. Doon siya nagtungo. Habang papalapit siya sa maliit na bakanting lote na ginagawang palaruan ng mga bata, unti-unti niyang narinig ang pamilyar na panunukso. "O Nilo, ang bagal mo! Wala ka talagang silbi!" Humigpit ang hawak ni Berting sa kanyang tungkod. Pagdating niya sa gilid ng palaruan, nakita niya ang eksena. Naroon si Nilo, nakayuko, habang napapalibutan ng tatlong mas matatandang bata. Hawak ng isa ang laruang kahoy ng bata, habang ang dalawa ay nagtatawanan. Tahimik lamang si Nilo. Hindi lumalaban. Hindi umiimik. May kung anong kumulo sa dibdib ni Berting. Naalala niya ang sarili. Ang mga panahong siya ang minamaliit. Ang mga panahong wala ring tumayo para sa kanya. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay dahan-dahang lumakad papalapit. "Mga iho." Agad na palingon ang mga bata. Nawala ang kanilang mga ngiti nang makita kung sino ang nagsalita. "Si Berting,
bulong ng isa. May bahagyang pag-aatubili sa kanilang mga mukha, ngunit may halong pangungutya pa rin. Ano po yon? Tanong ng pinakamalaki sa kanila, pilit na matapang. Tahimik na lumapit si Berting hanggang makatayo siya malapit kay Nilo. Isauli ninyo ang laruan ng bata, mahinahon niyang sabi. Nagkatinginan ng tatlong bata. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos ay ngumisi ang may hawak ng laruan. Bakit po? Ano bang pakialam ninyo? May bahagyang tensyon na bumalot sa hangin. Sa nakaraan, marahil ay umatras na si Berting. Ngunit ngayon, may bago nang tumitibok sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumuwid. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, matatag ang kanyang tindig. Pakialam ko, sabi niya ng mahinahon ngunit matibay, dahil mali ang ginagawa ninyo. Saglit na natahimik ang mga bata. Marahil ay hindi nila inaasahan ang ganitong katapang na sagot mula sa pilay na magsasaka. Unti-unting nawala ang kanilang yabang. Maya-maya, inihagis ng isa ang laruan pabalik kay Nilo. Sige na nga, bulong nito. Isa-isa silang umatras hanggang sa tuluyan ng umalis. Tahimik ang palaruan. Dahan-dahang yumuko si Nilo upang pulutin ang kanyang laruan. Pagkatapos ay tumingala siya kay Berting. Nangingilid ang mga mata. Salamat po, mahina niyang sabi. May mainit na pakiramdam na dumaloy sa dibdib ni Berting. Bahagya siyang ngumiti. Mag-ingat ka palagi, iho. Tumango si Nilo. Habang papalayo si Berting, hindi niya napansin. Sa lilim ng puno sa di kalayuan, may isang maliit na pulang nilalang na tahimik na nakamasid. At sa bawat hakbang ng magsasaka, lalong nagiging matatag ang kanyang paglakad. Ang himala ay patuloy na kumikilos. Tahimik ang hapon nang makabalik si Berting sa kanyang kubo. Ngunit ang katahimikang iyon ay kakaiba. May pakiramdam siyang may nagbago. Hindi lamang sa kanyang paa, kundi sa paligid mismo ng kanyang buhay. Ang mga hakbang niya ay mas buo na ngayon, mas may kumpiyansa. Bahagya na lamang ang pilay at kung hindi tititigan, halos hindi na ito mapapansin. Pagkapasok niya sa kubo, agad siyang napaupo at marahang hinaplos ang kanyang paa. Salamat. Mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung kanino. Hindi nagtagal. Dumating ang pamilyar na marahang kaluskos sa bintana. Paglingon niya, naroon muli ang pulang duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang ningning sa paligid ng maliit na nilalang. Parang mas maliwanag ang kulay nito kaysa dati. Natupad mo ang ikalawang pagsubok, sabi nito. Bahagyang napangiti si Berting. Hindi naman iyon mahirap, tugon niya. Tama lang ang ginawa ko. Tahimik na tumingin sa kanya ang duwende. Iyan ang dahilan kung bakit ka gumagaling, sabi nito. Saglit na natahimik ang kubo. Pagkatapos ay marahang tumayo ang duwende at lumapit pa kay Berting. Sa unang pagkakataon, napansin ng magsasaka na tila mas malinaw na ang anyo nito. Ang pulang balat ay tila kumikinang at ang mga mata ay may lalim na hindi pangkaraniwan. May bahagyang kaba na muling sumingit sa dibdib ni Berting. Duwende! Maingat niyang tanong, sino ka ba talaga? Sandaling tumahimik ang maliit na nilalang. Pagkatapos ay nagsalita ito sa mas malalim at mas seryosong tinig. Ako ang tagapagbantay ng matandang balete sa gilid ng iyong bukid, sabi nito. Matagal na kitang pinagmamasdan, Berting. Nanlaki ang mga mata ng magsasaka. Tagapagbantay? Tumango ang duwende. Marami na akong nakitang dumaan sa lupang ito. Mga sakim, mga mapagmataas at mga taong inuuna ang sarili. Ngunit ikaw, bahagya itong tumigil. Iba ka. Hindi agad nakapagsalita si Berting. May kung anong bumigat sa kanyang dibdib, halo ng hiya at pagkamangha. Hindi ako perpekto,
Mahina niyang sabi. At iyon ang dahilan kung bakit ka karapat-dapat, tugon ng duwende. Tahimik ang hangin sa loob ng kubo. Pagkatapos ay marahang itinaas ng pulang duwende ang kanyang maliit na kamay. Panahon na para sa huling yugto ng iyong paggaling. Bahagyang kinabahan si Berting. Huling yugto? Oo, sabi ng duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang paa mo ang susubukin, kundi ang iyong puso. Unti-unting naging seryoso ang mukha ni Berting. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Saglit na tumingin ang duwende sa labas ng bintana na tila may iniisip. Pagkatapos ay bumaling muli ito sa magsasaka. Sa gabing ito, sabi nito, pumunta ka sa ilalim ng matandang balete sa iyong bukid, mag-isa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Berting. Ang balete, ang punong matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Ano ang mangyayari ron? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, may kakaibang lalim ang mga mata nitong tumitig kay Berting. Doon mo malalaman, marahan nitong sabi, kung hanggang saan ang tapang ng iyong kabutihan. Pagkatapos ng mga salitang iyon, unti-unting umatras ang pulang duwende patungo sa bintana. At tandaan mo, pahabol nito, huwag kang magdadala ng takot sa isang iglap. Naglaho ito. Naiwang mag-isa si Berting sa loob ng kubo. At habang unti-unting lumalalim ang dapit hapon, ramdam niyang ang gabing darating ang magtatakda ng tuluyan niyang kapalaran. Mabagal ang paggapang ng gabi sa baryo. Habang isa-isang nagsisindihan ang mga ilaw sa mga kubo, tahimik na nakaupo si Berting sa gilid ng kanyang papag. Ramdam niya ang kakaibang kabog ng kanyang dibdib. Hindi tulad ng karaniwang kaba sa hirap ng buhay, kundi isang mas malalim na pangamba na may halong pananabik. Ang matandang balete, yun ang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Marami ng kwento ang umiikot tungkol dito, mga bulong sa dilim, mga aninong gumagalaw kahit walang hangin, at mga taong umano'y nakaramdam ng kakaiba kapag napapalapit. Ngunit ngayong gabi, siya mismo ang pupunta roon. Mag-isa. Dahan-dahan siyang tumayo. Napansin niyang mas matatag na ang kanyang paa kaysa mga nakaraang araw. Bahagya na lamang ang pilay. Ngunit hindi niya hinayaan na ang pag-asang iyon ang mangibabaw sa kanyang isip. Mas mahalaga ang haharapin niya ngayong gabi. Kinuha niya ang kanyang tungkod, ngunit sandali siyang napahinto. Unti-unti niya itong ibinaba. Huminga siya ng malalim. At kung kaya ko na, bulong niya. Pagkatapos, walang dalang tungkod, tahimik siyang lumabas ng kubo. Madilim na ang paligid. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap, at ang hangin ay malamig at halos walang galaw. Habang naglalakad si Berting patungo sa kanyang bukid, ramdam niya ang kakaibang katahimikan na tila nakamasid sa bawat hakbang niya. Ngunit hindi siya umatras. Sa bawat hakbang, mas malinaw niyang nararamdaman ang pagbabago sa kanyang paa. Mas buo, mas matatag, hanggang sa marating niya ang gilid ng kanyang bukid. At doon, nakatayo ang matandang balete. Malaki, matayog, at tila buhay sa gitna ng dilim. Saglit na napatigil si Berting. May malamig na hangin na biglang dumaan sa kanyang batok. Ngunit naalala niya ang sinabi ng pulang duwende. Huwag kang magdadala ng takot. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit sa puno. Habang papalapit siya, may kung anong kakaibang pakiramdam na bumabalot sa paligid. Parang mas lumalamig ang hangin, mas tumitindi ang katahimikan. Pagdating niya sa ilalim ng balete, tuluyan siyang huminto. Tahimik. Walang gumagalaw. Ngunit maya-maya, may marahang kaluskos sa itaas ng puno. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Berting. Hindi siya tumakbo. Hindi siya umatras. Sa halip, matatag siyang tumingala. Sa pagitan ng mga ugat at sanga ng balete,
unti-unting lumitaw ang isang pamilyar na maliit na anyo. Ang pulang duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito kasing liit ng dati. Unti-unti itong bumaba mula sa puno at habang lumalapit, tila mas lumalaki ang anyo nito. Hanggang sa umabot ito halos sa tuhod ni Berting. May kakaibang liwanag na bumabalot dito. Nanatiling kalmado si Berting, bagaman mabilis ang tibok ng kanyang puso. "Dumating ka," sabi ng duwende, mas malalim ang tinig kaysa dati. Tumango si Berting. "Oo, tulad ng sinabi mo." Tahimik silang nagkatitigan sa ilalim ng balete. Pagkatapos ay nagsalita ang duwende. "Hindi lahat ng tinutulungan ko ay umaabot sa bahaging ito." Bahagyang kumunot ang noo ni Berting. "Ano ang ibig mong sabihin?" Lumapit pa ang duwende. "Marami ang mabait kapag madali," sabi nito. "Ngunit kakaunti ang nananatiling mabuti kahit may takot." Huminga ng malalim si Berting. "Heto na ba ang huling pagsubok?" tanong niya. Saglit na tumahimik ang duwende. Pagkatapos ay marahan itong tumango. "Oo, Berting." Unti-unting umikot ang malamig na hangin sa paligid nila. "At ang susunod na mangyayari," sabi ng pulang nilalang, "ang magpapasya kung tuluyan kang gagaling." Tahimik ang gabi. At sa ilalim ng matandang balete, handa nang harapin ni Berting ang kanyang pinakamabigat na pagsubok. Sa ilalim ng matandang balete, nanatiling nakatayo si Berting. Tuwid ang likod, matatag ang titig, at handang harapin ang anumang susunod. Umiikot ang malamig na hangin sa paligid nila ng pulang duwende. Tahimik ang gabi, ngunit ramdam ni Berting na may kung anong malalim na puwersang nagmamasid sa kanya mula sa dilim ng kagubatan. "Berting," mahinahong wika ng duwende, "ang huling pagsubok mo ay hindi laban sa ibang nilalang, kundi laban sa sarili mong puso." Bahagyang kumunot ang noo ng magsasaka. "Ano ang kailangan kong gawin?" tanong niya. Itinaas ng duwende ang maliit nitong kamay. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Parang hinigop ng hangin ng katahimikan, at sa harapan ni Berting ay unti-unting nabuo ang isang malinaw na tanawin. Parang panaginip na gising ang kanyang diwa. Nakita niya ang sarili, mas bata, mas malakas, at naglalakad ng maayos. Nanlaki ang mga mata ni Berting. "Ano ito?" Mahinahon ang sagot ng duwende. "Isang maaaring mangyari." Sa tanawin, nakita ni Berting ang sarili niyang lubusang gumaling. Nakakapagtrabaho siya ng walang hirap, masagana ang ani, at may mga taong lumalapit sa kanya. Ngunit maya-maya, nagbago ang tagpo. Nakita niya ang isa pang bersyon ng sarili. Malakas nga ang katawan, ngunit malamig ang puso. Hindi na siya tumutulong. Hindi na siya lumilingon sa nangangailangan. Sarili na lamang ang iniisip. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Berting. "Ano ang ibig mong ipakita?" mahina niyang tanong. Lumapit ang pulang duwende. "Kung tuluyan kang gagaling," sabi nito, "may kapangyarihan kang baguhin ang iyong buhay. Ngunit ang tanong, mananatili ka bang mabuti kapag wala ka ng hirap na dinadala?" Tahimik si Berting. Matagal siyang hindi nagsalita. Pinagmasdan niya ang dalawang anyo ng sarili niya, ang isang marunong lumingon sa kapwa at ang isang naging makasarili matapos gumaan ang buhay. Dahan-dahan siyang huminga. Pagkatapos ay nagsalita. "Kung gagaling man ako ng tuluyan, ayokong magbago ang puso ko." Tahimik ang duwende. Nagpatuloy si Berting, mas malinaw ang boses. "Alam ko ang pakiramdam ng minamaliit. Alam ko ang gutom. Alam ko ang pagiging mag-isa. Kung bibigyan man ako ng mas maayos na buhay, mas gusto kong gamitin iyon para tumulong sa iba." Sa sandaling iyon, unti-unting naglaho ang mga tanawin sa paligid. Bumalik ang malamig na gabi sa ilalim ng balete. Ngunit may nagbago.
Ang pulang duwende ay bahagyang ngumiti, ang unang tunay at maluwag na ngiti nito. Napili mo ang tamang landas, Berting. Biglang may banayad na liwanag na bumalot sa paa ng magsasaka. Napasinghap siya. May mainit ngunit napakalambot na agos na dumaloy mula sa kanyang talampakan paakyat sa buong binti. Mas malakas, mas buo, mas buhay. Unti-unti siyang napaatras sa gulat. At ngayon, sabi ng duwende, tapos na ang iyong paggaling. Dahan-dahang sinubukan ni Berting ang kanyang paa. Isang hakbang. Sunod pa. Wala nang pilay. Wala nang kirot. Tuluyan na siyang nakalakad ng maayos. Nanlaki ang kanyang mga mata at napahawak siya sa kanyang dibdib. Gumaling na ako. Tahimik siyang napayuko, halos mangilid ang kanyang mga mata. Maraming salamat, mahina niyang sabi. Ngunit nang muli siyang tumingala, unti-unti nang naglalaho ang pulang duwende sa hangin. Hintay! Tawag ni Berting. Mahinang tinig ang huling narinig niya. Ipagpatuloy mo lamang ang kabutihan. At sa isang iglap, nawala ang duwende. Naiwan si Berting sa ilalim ng matandang balete, ngunit hindi na tulad ng dati. Mas matatag ang kanyang mga paa. Mas magaan ang kanyang dibdib. Mas maliwanag ang kanyang pag-asa. Mula noon, nagpatuloy si Berting sa pagtatrabaho sa bukid, ngunit hindi lamang para sa sarili. Tumutulong siya sa mga matatanda, nagbabahagi sa mga gutom, at tumatayo para sa mga inaapi. At sa tuwing daraan siya malapit sa matandang balete, palagi siyang napapangiti. Sapagkat alam niyang minsan, sa katahimikan ng gabi, isang mabuting duwendeng kulay pula ang nagbago sa kanyang kapalaran. Wakas.